Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Oh, saan ka nang galing? Bakit puro putik ka? Ano, lumublob ka ba sa putikan? Hindi Hindi ko kasi alam na sa lubluban na ng kalabaw ako papunta. Kainis nga eh. May dumikit pa sa akin na linta. Ano ba kasi ginagawa mo? Alam ko na. Tumatakas ka, no? Siguro, munti ka na namang mahuli. Tumahimik ka nga dyan. Baka meron makarinig sa'yo dyan eh. O bakit? Wala pa naman akong binabanggit Baka mamaya kasi madulas yung bibig mo. Ikaw pa naman minsan walang preno yung bibig mo. Kasalanan mo naman kasi. Ayaw mo pang tigilan yung ginagawa mo. Ano ka ba? Huwag mo nga akong umpisa ng paniner mo na. Makawi na nga at makaligo. Natatawa pa rin si Don Don habang tinatanaw ang papalayong kaibigan. Naisip niya na baka karma na ang nangyari rito. Napapala mo. Ayaw ba namang tigilan eh? Kinabukasan, panauhin muli ni Don Don ang kaibigan. Oh, ang aga mo naman atang dumalaw. Wala kasing magawa sa bahay eh. Tsak na sesermonan na naman ako ni tatay. Tungkol ba sa kawalan mo pa rin ng trabaho? Ano pa nga ba? Anong magagawa ko hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral kaya hirap maghanap ng mapapasukan. Kaya nga napipilitan na lang ako minsan magnakaw ng pananim ng iba Huwag kang mag-alala. Magtatanong ako sa mga kakilala ko baka may alam sila na pwede mong pasukan. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Halos 3 buwan ba naman akong tambay sa bahay. Hindi na nakatugon si Don Don nang makita ang kumparing si Hernan na galing sa kakahuyan habang nakapasan sa balikat ng mga kahoy. Hoy, paring Hernan, daka muna sandali. Kagyat naman na lumapit ito sa kanila. Ibinaba muna sa isang tabi ang pasan ng mga kahoy. Nagpahid pa to ng pawisan o bago sila binati. Oh, kumusta kayo mga pare? Eto, ayos naman. Mukhang abala ka masyado Hindi kita napakikita Ano bang pinagkakabalahan mo pare? 1 linggo kasi akong inupahan ni Mang Cesar na magtabas sa lupa nila sa pulo. Hindi na kasi kaya nung matanda kaya iniupa na lang. Ganun ba? Iba talaga, ang sipag. Kahit na anong trabaho pinapasok. Nasamantala ko lang na pinag-aalok ng trabaho. Sayang din kasi yung kita Sa bagay nga, sayang din talaga kaysa tambay katulad ko. Minsan naman uminom tayong 3. May lambadok pa dito sa bahay Sige ba? Tagal ko na rin hindi nakakainom kumusta na pala misis mo at yung inaanak ko? Yun, nasa biyenan ko. 2 linggo sila dun Tamang-tama, walang pasok na eskwela kaya makakapagbakasyon yung mga bata. Ganun ba? O paano? Una na ako sa inyo Kailangan na rin kasi itong mga panggatong sa bahay Oo sige, basta yung usapan natin Nakangiting tumango si Hernan sa kanya at pagkatapos pinasan na ulit nito sa balikat ng mga kahoy. Tinanguan lang nito si Ingo at ganun din ang iginanti nito. Nang makalayo ang lalaki, tsaka lang nagsalita si Ingo. Alam mo pre, noon pa mabigat na yung loob ko sa kumpare mong yan. Ewan ko ba kung bakit? Wala namang ginagawang masama sa akin Pakiwari ko, lahat ng sabihin niya may tinatagong lihim. Ang sabihin mo, inggit ka lang dun sa tao kasi dahil ka sa diskarte. Aminado naman ako na mas madiskarte siya. Pero hindi yun yung dahilan ko Basta, ang hirap ipaliwanag. Ang masasabi ko lang dun sa tao, mabait at tahimik lang. Yung bang tipong mailap sa mga bagong kakilala. Natutuwa nga ako kaya siya yung kinuha kong ninong sa bunso ko Bukod sa galante na, mabait pa sa inaanak. Gaano mo ba kakilala yung tao? Di ba dayo lang siya rito sa lugar natin? Oo, basta matagal na sila ng pamilya niya dito. Hindi ko nga alam kung bakit hanggang ngayon wala pa ring asawa yan. Hindi na umimik si Ingo. Nakatingin lang siya sa dinadaanan ni Hernan. Maya-maya,
Nagpaalam na rin siya sa kaibigan na uuwi na muna para kasing biglang bumigat ang pakiramdam niya. Nagtataka man, hindi na siya pinigilan ni Dondon. Nang sumunod na araw, isang balita ang kumalat sa buong lugar nila. Di umano isang manyakis ang gumagala at hilig nitong mamboso sa mga bahay-bahay, lalo na sa mga naliligong kababaihan sa kanilang tahanan. Sa lugar kasi nila, uso pa rin yung paliguan na nakahiwalay sa bahay. Kasalukuyan pa rin kasing nagigib sila ng tubig sa puso. Sino kayang tarantadong gagawa no? Ano, nahuli na ba? Aba malay, ang dami ko nang iniisip eh. Ayoko nang dagdagan pa niyan. Naalala ko bigla yung sinabi ng misis ko noon eh. Hindi na naman kasi naulit kaya hindi ko na rin nabanggit. Na ano? Dati kasi, ang hilig nun maligo sa gabi. Buntis sa bunso namin kaya laging nababanasan. Minsan, nung naliligo siya, meron siyang nakita na mga matang nakasilip sa maliit na siwang ng dingding namin. Buti na lang nakasigaw siya. Nung lumabas ako, naabutan ko pa yung lalaki. Kaya lang biglang nawala habang hinahabol ko eh. May palagay ako na iisa lang sila. Naulit pa ba yung pamboboso sa asawa mo? Hindi na. Pero may palagay akong umaaligid pa rin yung manyakis na yon. Siguro naghahanap ng pagkakataon na makapamboso. Madalas kasi ako nakakita ng bakas ng tsinelas sa paligid ng bahay namin eh. Nawala lang yun nung manganak si misis. Kung sino man siya mag-iingat siya. Hindi siya sasantuin ng mga kababaryo natin dito. Buti ka walang asawa na pwedeng busoan eh. Buti na lang talaga. Dahil kung hindi, ako na mismo ang hahanting sa manyakis na yun kung sino man siya. Ba, tapang ha? Hindi, totoo yun pre. Kaya kung ako sa kanya, magtago na siya sa saya ng nanay niya. Lagot siya dun sa huling binusoan niya. Balita ko matapang daw yung asawa kasi bagong laya. Nakto, tingin ko dayo lang yun dito sa atin eh. Wala naman kasing gagawa nun na taga rito. Siguro nga. Pero iilan lang naman yung dayo dito sa atin eh. Napaisip din bigla si Dondon kung sino ang mga dayo sa kanilang lugar. Iilan lang naman at halos doon na tumanda. Napatingin si Dondon sa kaibigan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya sa biglang pumasok sa isip. Bakit ganyan ka makatingin? Pre, magtapat ka nga sa akin. Talaga bang pagnanakaw lang yung ginagawa mo tuwing nagbabahay-bahay ka? Hoy, teka ha. Hindi ko ata kursunada yung tono ng pananalita mo ha. Meron ka bang gustong ipahiwatig? Naisip ko lang kasi na baka pati pambuboso ginagawa mo na rin. Sabi mo lang pagnanakaw ng pananim lang ang ginagawa mo. Hoy, tarantado ka. Tagalan natin magkaibigan, pinag-iisipan mo pa pala ako ng ganyang kasamang bagay? Oo, huwag kang magalit dyan. Gusto ko lang naman malaman kung totoo eh. Sinong hindi magagalit sa mga pinagsasabi mo? Nakakagago eh. Parang hindi tayo magkaibigan yan eh. Pasensya ka na pre. Hindi ko naman sinasadyang pagbintangan ka eh. Nagtatanong lang. Matalim pa rin ang tingin na ibinabato sa kanya ni Ingo. Hanggang sa walang paalam na umalis ito. Gusto sana niyang pigilan ito pero nag-alangan siya. Hinatid na lang niya ng tanaw ito hanggang mawala sa kanyang paningin. Umaasa siya na huhupa rin ang galit nito sa kanya. Naging tahimik naman ang mga sumunod na araw sa lugar nila. Wala na ring nabalitaan si Dondon tungkol sa di umanong lalaking namboboso sa kanilang lugar. Ilang araw na rin na hindi niya nakikita si Ingo. Nang araw na yon, may mag-ina na bagong lipat sa kubong malapit sa kanila. Ang sabi, kamag-anak ang mga ito ng dating may-ari ng kubo na yon. Dahil sina Dondon ang pinakamalapit na kapitbahay, pinuntahan niya ang mga ito para makipagkilala. Ako yung kapitbahay nyo. Baka meron akong may tutulong. Magsabi lang ho kayo ha. Salamat pero okay naman kami rito ni Inay. Saan nga pala kayo galing? Galing pa kami sa malayong probinsya. Napatango-tango naman si Dondon at saka nagpaalam na rin. Naiilang kasi siya sa nanunuring tingin ng nanay nito. At maging sa matipid na sagot ni Salve.
Para bang ayaw nitong makipag-usap. Di rin ito tumitingin ng diretsyo. Kinuwento nga niya sa asawang nangyari. Sabi lang nito baka nahihiya dahil sa mga dayo lang sila sa kanilang lugar. Sumang-ayon na lang din siya sa sinabi nito. Kasalukuyan siyang nasa labas ng kanilang bahay nang biglang pumasok sa isipan ang kaibigang si Ingo. Matagal-tagal na rin simula ng huling pag-uusap nila nito. Talagang nagtampo nga yata ang mokong na yun Sa lalim ng iniisip, hindi na niya napansin ang papalapit na si Hernan at narinig ang sinabi niya. Sinong nagtatampo? Napalingon naman siya bigla rito. Nakangiti ito sa kanya habang nagtataka ang tingin. Uy, ikaw pala pre. Saan ang punta mo? Dito sa inyo. Sumahod na kasi ako Meron lang akong ibibigay sa inaanak ko. Sino ba yung sinasabi mong nagtatampo? Ay, nako. Sino pa? Disinggo. Ilang linggo nang hindi nagagawi rito Naisip ko, baka nagtatampo di kaya tuluyan ang nagalit sa akin. Bakit? May pinag-awayan ba kayo? Isa pa muling malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dondon bago sinabi rito ang nangyari sa huli nilang pag-uusap. Magagalit nga yun talaga pero may basya naman kasi yung sinasabi mo Ibig mong sabihin naniniwala ka na baka siya yung sinasabi nilang namboboso sa mga kababaihan dito sa atin? Sa totoo lang pare ilang beses ko na siyang nakikitang tumatakbo na para bang may tinatakasan. Nagtataka ako bakit naroon siya sa lugar na yon ng ganong oras. Naisip ko nga na baka meron siyang ginagawang bilagro kaya lang ayaw ko namang sa akin manggaling. At saka hindi ko naman siya nakita sa akto Ganun ba? Kung hindi niya titigilan yung mga ginagawa niya kapag nahuli siya tsak na kalaboso aabutin niya. Sana lang mali tayo ng iniisip tungkol sa kanya. Ayoko kasing masira yung pagkakaibigan namin Oo, tama ka dyan pare. Oo nga pala pre. May bago akong kapitbahay. May nakatira na dyan sa kubo na malapit lang dito. Yung matagal na walang nakatirang kubo. Di ba sira-sira na yon? Oo, yun na nga. Mag-ina yung bagong lipat Binuntahan ko nga para sana makapagalok ako ng tulong. Kaso, mukhang mga maiilap Ang sama pa mga tingin ng nanay. Baka nahihiya lang. Baka nga. Teka, ano nga ba yung dala mo para kay Junjun? Ito, laruan. Nabili ko sa bayan. Nasaan nga pala yung inaanak ko? Maya-maya pa uwi nun. Pinahilot kay Aling Nene. Baka kasi may pilay. Hindi na kasi nawawala ang ubo Alam mo naman, sobrang likot ng inaanak mo. Ganun talaga mga bata. Di ikaw na lang ang magabot nito. Sige. Dapat kasi nag-asawa ka na rin Sigurado ko na magiging ulirang ama ka sa mga magiging anak mo. Nako, wala ngang girlfriend Asawa pa kaya. At saka, tingin ko nalipasan na ako. Alam mo pre, pagdating sa pag-ibig, walang nalilipasan. Meron nga senior citizen na nang makapag-asawa. Ikaw pa kaya? Napapakamot na lang sa ulo si Hernan sa hiya. Halata rito ang pagkailang sa kanya na hindi ito komportable sa ganung usapan. Sa kanyang pagpaling sa ibang direksyon, namataan niya ang isang magandang babae. Nakasuot ito ng mahabang palda at bulaklaki na blouse. Mahaba rin ang tuwid na tuwid nitong buhok. Sandali pa yung lumingon sa kanila bago naglakad palayo. Ayan pre. Siya si Salvi, yung nakatira dyan sa kubo. Siya ba? May maganda pala, no? Oo, maganda talaga. Ligawan mo kaya? Pabiru pang sabi ni Dondon sa kaibigan. Pero nanatiling seryoso si Hernan habang nakatingin pa rin sa babaeng palayo. Tingin ko naman kay Salvi wala pang sabit Malay mo, magkagustuhan kayo. Ipinilig ni Hernan ang kanyang ulo bago tumingin sa kanya. Nako pre, malabo yung sinasabi mo. At saka, okay na ako sa ganito. Yung mag-isa lang sa buhay. Nandyan naman yung mga magulang at mga kapatid ko
Pre, iba pa rin yung asawa at sariling pamilya. Darating yung araw mawawala mga magulang mo at magpapamilya na rin mga kapatid mo. Paano? May iwan ka mag-isa. Napatungo na lang si Hernan sa mga tinura ng kaibigan. Naisip niya na may punto ito. Pero ang hindi nito alam, dati na siyang nagmahal pero napunta sa ibang lalaki ang babaeng minamahal. Iniba na lang ni Dondon ang kanilang usapan. Nadatnan pa ang kaibigan ng kanyang mag-ina. Ang lalaki na lang ang nagbigay ng regalo nito sa inaanak. Tuwang-tuwa naman ang bata at napayakap pa sa kanyang ninong. Maya-maya lang, nagpaalam na rin si Hernan na uuwi na sa kanila. Habang daan, palinga-linga siya, hanggang madaanan niya ang kubo ni Salve. Kakaibang init ng katawan ang naramdaman niya ng mga sandaling yun habang naglalaro sa kanyang isipan ang magandang mukha ng babae. Akmang lalapitan na ni Hernan ang kubo ng matigilan. Bigla kasing lumabas doon ng isang matandang babae na puti na lahat ng buhok. Nanlalalim ang mga mata at laylay na ang balat. Bagyan na rin itong kuba pero mahihinuha na malakas pa rin ito. Mabuti na lang nakapagtago siya kagad bago siya mapansin. Kinagabihan, muling bumalik si Hernan sa bahay ni Dondon. Nagulat pa ang huli na magyaya siyang uminom na kagad rin pinaunlakan ng kaibigan. Ano? Nagpakita na ba si Ingo? Hindi pa nga eh. Baka nga totoo na siya yung namboboso ng mga kababaihan dito sa lugar natin. Balita ko nga meron na namang nabusohan eh. Ha? Talaga? Sino yung babae? Malapit lang sa amin. Yung dalagang anak ni Mang Tomas, yung nagtatrabaho sa bayan. Yung pa talaga napili ah. Sa tapang ni Mang Tomas hindi siya sasantuin kung sino man siya. Parang nag-iinala na rin yung matanda kung sino yung manyakis na yon. Kinakabahan nga ako eh. Ha? Bakit ka naman kakabahan? Ikaw ba yung manyakis? Ang ibig kong sabihin, paano kung tama yung hinala mo na si Ingo ngayon? Baka kung ano yung gawin sa kanya ng mga tao dito sa atin. Ay, oo nga no. Buti ka pa, nagmamalasakit sa kanya. Sa isip na lang idinagdag ni Dondon na mabigat ang dugo rito ni Ingo sa hindi niya malaman na dahilan. Syempre naman, kaibigan na rin yung turing ko sa kanya kahit ikaw lang naman talaga yung kumpare ko. Bukas nga sasadyain ko siya sa kanila eh. Gusto ko rin malaman kung ano nga yung nangyayari sa kanya. Ano, gusto mo ba sa mama? Gusto ko sana kaso may umupa sa akin na mag-awan eh. Mabuti ka pang daling makakuha ng trabaho no? Si Ingo talaga inaalat lagi. Buti ako, may bukirin kami nila ama. Sila, yung kapirasong lupa lang na kinatitirikan ng bahay nila yung kanila. Alam mo kasi, napansin ko na mapili rin siya sa trabaho eh. Kasi minsan inalok ko siya na sumama sa akin na magtabas. Kailangan kasi 2 tao para mabilis matapos. Aba, tumanggi siya. Sabi lang niya di niya kaya yung trabaho. Ano? Talaga? Hindi ko alam yan ah. Wala kasi siyang nababanggit eh. Baka nakalimutan lang niya. O baka hindi niya talaga sasabihin nyo kasi alam niya na sisitayin ko siya kung bakit siya tumanggi sa trabaho. Napansin ko nga rin na mapili siya sa trabaho eh. Wala na nga siyang tinapos namimili pa ng trabaho. Naiiling pang sabi ni Dondon sabay tungga sa laman ng baso. Nang maubos nila yung isang bote, humirit pa si Hernan. Aba, ganado ka uminom ngayon ha? Minsan lang naman to kaya lubos-lubosin na natin. Sa bagay nga, baka mamaya matagal ka na ulit magpakita rito. Sumilip pa sa kanila ang asawa ni Dondon at tinanong kung may kailangan pa sila. Wala na mahal. Mukhang maliligo ka ha. Bilisan mo lang at malamig ang tubig ha. Tumango lang naman ang asawa niya at nagtuloy na sa likod ng kanilang bahay. Mainit nga ang panahon Baka uulan mamaya. Baka nga. Sige, inyong ba tayo pare? Mukhang ang bilis mong malasing ngayon ha.
Hindi naman. Teka. Wala na palang pulutan dito. Kukuha lang ako sandali ha. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dyan ha. Naiiling na lang rito si Hernan. Halata kasi sa kaibigan na lasing na ito at pasuray-suray na ang paglalakad. Siya naman ay tumayo sandali at nagmasid sa paligid habang hinihintay na bumalik si Dondon. Akmang babalik na siya sa kanyang kinauupuan nang makarinig ng mga kaluskos sa may bandang kanan niya papunta sa likod ng bahay ng kaibigan. Tinitigan pa niya ang madilim na bahaging yon. Aalisin na sana niya ang paningin doon nang may makitang anino. Akmang lalapitan niya nang marinig ang paparating na si Dondon. Oo, saan ka pupunta pre? Parang may tao kasi sa banda ron Titingnan ko sana. Baka naman aso lang. Madalas kasing napunta yung aso ng kapitbahay namin dito Sige na, maupo ka na. Uminom pa tayo. Sinulyapan pa ni Hernan ang bahaging yon bago bumalik sa pagkakaupo. Hindi pa nga nila nakakalahati ang ikalawang bote ay lumungay-ngay na ang ulo ni Dondon hanggang mapasubsob na ito sa lamesa. Naiiling na lang si Hernan na pilit na ginigising ito. Ay nako, may rin pala sa inuman Naghintay muna ng ilang sandali si Hernan bago tumayo. Tsak ang patutunguhan ng mga paa. Bago lumiko sa likurang bahagi ng bahay, nilingon pa niya ang kaibigan. Malayo pa ay dinigdan niya ang lagaslas ng tubig sa banyo kung saan naliligo ang asawa ng kaibigan. Makailang beses pa siyang napalunok ng sariling laway. Habang humakbang papalapit, ang init na nararamdamang kanina dala ng alak ay lalong nagdagdag ng imahinasyon na naglalaro sa kanyang isipan. Umikot-ikot pa siya sa paligid ng banyo na gawa sa sawali ang dingding. Naghanap ng maliit na butas. Nakahanap naman siya at bahagya niya yung hinawi ng mga daliri. Naramdaman ng asawa ni Dondon ang tila may mga matang nagmamasid sa kanya. Agad niyang itinapis ang tuwalya sa katawan kahit hindi pa siya nakakaanlaw. Napatitig siya sa sawaling may butas. Tila gumagalaw kasi yon. Napansin agad niya na may mga matang nakasilip doon. Isang impit na sigawang kumawala sa kanya. Nagising naman si Dondon sa lakas ng tili na yon ng asawa. Agad niya yung dinaluhan. Anong nangyari? Bakit na sumisigaw? Nakasalubong naman niya ang asawa sa may kusina. Kahit umiiyak ang asawa ay malinaw na naintindihan ni Dondon ang sinasabi nito. Malutong na nagmumura siya habang patungo siya sa likod kung saan naroon ang banyo nila. Pagdating doon, wala na siyang naabutan. Inikot na rin niya ang buong paligid ng kanilang bahay. Wala na yung gago na yon. Sigurado ko na nakatakas yun. Pinapasok na lang niya ang asawa sa loob ng bahay. Bago niya ito iwan, sinabi pa nito na nasaksak niya ng matulis na ice pick ang manyakis. Lagi kasi itong may dala noon para proteksyon na rin dahil nga sa kumakalat na namboboso sa kanilang lugar. Nang kumalma ang asawa, muling lumabas si Dondon. Nadatnang pa niyang pupungas-pungas si Hernan sa lamesa. Mukhang nagising din ito. Pre, ano nangyari? Sigaw ba yung narinig ko kanina? Akala ko nananaginip ako Sigaw yun ni Mrs. Habang naliligo siya may namboso sa kanya. Ha? Nasa na yung tarantadong yon? Wala, nakatakas Kung sino man siya, umanda siya sa akin, dudukutin ko mga mata niya. Tara, hanapin natin baka nasa paligid pa yung hayop na yon. Wala na, nakatakas na yun. Sigurado naman ako na hindi na yung makakapagtago pa. Hindi na lang sinabi ni Dondo nang sinabi ng asawa sa kanya. Okay na ba si kumare? Yung mga bata, ano pre, hindi ba natin to sasabihin kay kapitan? Hindi na siguro. Wala rin naman siyang magagawa Pinagpahinga ko na lang muna yung asawa ko. Masyadong natakot Bumalik sa kanya yung naranasan niya dati. Ay nako, sino kaya yung hayop na yon? Kapag nakilala ko lang kung sino siya, ako mismo yung dudukot sa mga mata niya. Napapalunok naman si Hernan sa nakikitang galit sa mukha ng kumpare.
Mabuti pa uuwi na ako. Sama mo na lang asawa mo at mga bata. Pasensya ka na pre ha. Minsan lang tayo makaharap sa inuman ganito pa nangyari. Wala yon. Ako nga ang dapat tumingi ng dispensa May nangyayari na pala natutulog pa ako. Pasensya na talaga pre ha. Di ko na malayan na nakatulog na pala ako. Wala yun. Okay, paano? Pakisabi na lang kay kumari na uuwi na ako. Naglakad na palayo si Hernan habang hawak ang kanang dibdib. Lumingon pa siya at nakita niyang umikot pa sa likod ng bahay ang kumpare. Wala ka nang aabutan. Aray! Napapangiwi pa siya habang hawak ang balikat na nasaktan. Aksidente niya kasing napisil yun. Kailangan makauwi na kaagad ako para magamot ang sugat ko. Baka ma-impeksyon pa. Habang daan, nakasalubong pa ni Hernan si Salve. Nakatungo ito hanggang makalampas sa kanya. Huminto naman siya sa paglalakad at nilingon ng babae. Saan ang punta niya ng ganitong oras? Hanggang makauwi sa kanilang bahay, laman ng isip ni Hernan ang nangyari sa bahay ng kumparing si Dondon, maging si Salve. Walang dapat makalam ng iniingatan kong lihim. Aniya habang nasa sariling silid at ginagamot ang sugat. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ilang araw din siyang namalagi lang sa bahay nila. Samantala, pinuntahan naman ni Dondon ang kaibigang si Ingo. Naabutan niya itong nagsisibak ng kahoy. Wala itong pang-itaas kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na pasadahan ng tingin ang katawan nito. Anong masamang hangin na nagdala sa iyo rito? Dinadalaw lang kita. Masama ba? Hindi naman masama kung intensyon mo maganda at hindi mo ko pinag-iisipan ng masama. Pre, wag ka na magtampo. Hindi ko naman yung sinasadya Okay na yun sa akin. Hindi naman kita masisisi. Sa itsura ko ba naman na to? Iniwan nga ako ng nobya Wala pang matinong trabaho kundi ang magnakaw ng paninim ng iba, di ba? Wag mo na kasing gagawin na magnakaw ng paninim ng iba. Baka mamaya ikaw pa talaga mapagbintangan Alam mo pre, kahit ganito ko, malaki ang respeto ko sa mga kababaihan. May nanay at kapatid din akong babae. Hindi ko yun magagawa. Alam ko naman yun. Nadala lang ako sa mga naririnig ko kaya napag-isipan kita ng hindi maganda. Siya nga pala. Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Sinama ako ng pinsan ko na nakatira sa kabilang bayan sa trabaho niya. Pinasok niya akong mason sa construction. Lingguan nga lang ang uwi ko rito Di, kauwi mo lang pala. Kahapon lang na umaga. Ano na nga palang balita sa gumagalang manyakis dito sa lugar natin? Hindi na napigilan na ikwento ni Dondon ang nangyari nung nagdaang gabi sa asawa. Anong nangyari? Nakilala mo ba yung manyakis na yon? Hindi nga Huli na ako nakaresponde. Nalasing kami ni Hernan Parehas kaming nakatulog. Nandun din pala si Hernan? Oo, nagyakad kasing uminom daw kami. Pero bisyo na talaga kung sino yung tarantadong yun no? Pati ako napag-iisipan mo pa ng masama. Pre, pasensya ka na talaga. Sigurado naman ako na hindi ikaw yun Kasi nasaksak kasi ni Mrs. yung namboso sa kanya. Talaga? Tapang naman pala ng asawa mo, no? May pagkakataon na matapang talaga yun. Kaya lang, nung gabing yun, bumalik sa kanya yung trauma na naranasan niya dati. Paano kaya mahuhuli yung hayop na yun? Lagi naman nagro-ronda mga tanod sa gabi. Sadyang madulas lang talaga yung hayop na yun. Parang palos kung kumilos. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan pa yan. Tara muna sa loob, magkape ka na rin. Sumunod naman si Dondon sa kaibigan nang humakbang ito papasok ng bahay. Maupo ka muna dyan, ipagtitimpla kita ng kape. Wala ang tatay mo? Umuwi muna sa probinsya. Gusto kasi siyang kausapin ng kapatid Ganun ba? Kaya nga okay na rin na stay in sa trabaho. Wala naman akong daratnan dito Baka matagalan pa kasi si tatay doon. Oo nga pala.
May bago kaming kapitbahay na mag-ina. Nakatira sila dun sa kubo na malapit lang sa amin. Kamag-anak daw sila nung dating may-ari ng kubo. Ah, talaga? Di ba sira-sira na yung kubo na yon? Buti napakinabangan pa nila. Siguro pinaayos. Medyo mailap yung mag-ina. Natural lang siguro yun, bago pa lang sila sa lugar natin . Dapat nga maging palakaibigan sila kasi bagong salta sila dito sa atin. Tsaka sa atin din naman hihingi sila ng tulong kung sakali, di ba? Nagkibit balikat lang si Ingo. Inilapag na nito ang 2 tasa ng kape sa lamesa na gawa sa manipis na tabla. Nagdaan ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Si Dondon ay lihim na pinag-aaralan ng kaibigan. Nakakaramdam din siya ng hiya rito dahil pinag-isipan niya ito na masama. Siya nga pala, pre. Kailan pala ang trabaho mo ulit? Bukas ng umaga ulit ang balik ko doon. Buti nakakuha ka ng trabaho para hindi ka laging pinag-iinitan ng tatay mo. Buti nga kamo. Hindi na rin naman nagtagal si Dondon. Nagpaalam na rin siya sa kaibigan. Pag natapos ang trabaho ko ako naman ang dadayo sa iyo at magyayayang uminom ha. Sige pre ha, saan ko yan ha? Naging maluwag na ang dibdib ni Dondon nang makauwi sa kanila. Nangako pa siya sa sarili na hindi na pag-iisipan ng masama ang kaibigan. Nasisiguro niya kasing hindi si Ingo ang manyakis na namboboso sa kanilang lugar. Nang gabing yon, sumabay sa alinsangan ng panahon ng nararamdaman ni Hernan. Lumabas siya ng bahay nila para ilabas ang init ng katawan sa pamamagitan ng pambuboso sa mga bahayan. Hanggang makarating siya sa kubo ni Salve. Gawa sa nipa at pawid ang kubo na iyon at sira-sira pa. Malawak na napangisi na lang si Hernan sa naisip. Samantala, lumabas naman si Salve dala ang maliit na botelya ng langis. Nagpapaling-paling pa siya bago humakbang patungo sa kakahuyan. Nagtataka naman si Hernan kung saan pupunta ang babae. Sa kabila ng umahon na kaba, pinili pa rin niyang sundan ito. Saan kaya siya pupunta sa ganitong oras? Sinundan niya ito hanggang makarating sila sa gitna ng kakahuyan kung saan hindi na halos napupuntahan ng mga tao. Ano kaya yung gagawin niya rito? Hindi ba siya natatakot? Nagpalinga-linga pa si Salve sa paligid bago hinubad ang kasuotan. Nanlaki naman ang mga mata ni Hernan at daig pa ang naistatwa sa kinatatayuan. Kinuha ni Salve ang botelya ng langis at ipinahid yon sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, tumingala sa bilog na buwan. Nasaksihan ni Hernan ang biglang pagkati ng katawan nito at pagtubo ng malapaniking pakpak ng babae. Bago yun lumipad palayo, naiwan naman ang kalahati ng katawan nito na animoy may sariling buhay ang tumitibok-tibok pang mga laman loob. Aswang! Aswang! Totoo nga! Totoo nga may aswang! Nanginginig pa ang buong katawan habang nanlalaki ang mga mata na napatakbo na lang si Hernan. Makailang ulit pa siyang nadapa pero mabilis din siyang bumabangon. Tila rin nahulasan ng init na nararamdaman niya nang masaksihan ang pagbabago sa babaeng lihim na pinagpapantasyahan. Hindi na maalala ni Hernan kung paano siya nakauwi ng kanilang bahay. Kailangan malaman nila na may aswang na nakatira dito sa lugar namin. Pero paano ko sasabihin? Buong gabing hindi nakatulog si Hernan sa kakaisip sa nakita. Hindi niya akalain na sa hiling niyang mamboso, makakasaksi siya ng nakakasindak na pangyayari na sa buong buhay niya ay noon lang niya naranasan. Totoo pala yung aswang. Akala ko katang-isip lang yun. O di kaya panakot ng mga matatanda nung araw. Ilang araw ding hindi naglalalabas ng bahay si Hernan. Maaga rin siyang nagsasara ng bahay nila at laging balisa na ipinagtataka ng kanyang pamilya. Gusto ko lang magpahinga ng maaga. Huwag na rin kayo maglalalabas ng bahay lalo na sa gabi ha. Delikado ng panahon ngayon. Paalala niya sa mga ito na ipinagkibit balikat na lang ng pamilya.
Nang sumunod na mga araw, naging tahimik naman ang lugar nila. Wala rin namang nababalitaan si Hernan na anumang pagpatay sa mga hayop. Baka naman sa malayong lugar sila nang bibiktima. Dito lang siguro nila naisipang manirahan. Dahil sa lalim ng iniisip habang naglalakad, hindi na niya namalaya na malapit na siya sa kubo nila Salve. Sakto namang lumabas ang babae at nagtama ang kanilang paningin. Agad na umiwas ng tingin si Hernan. Akmang-hakbak na sana siya palayo nang tawagin siya nito. May kailangan ka? Hingi sana ako ng pabor. Kung pwede mo ba akong tulungan na putulin yung punong nabali sa pinakakusina namin. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Sadyang hindi ko lang talaga kaya eh. Sige. Yun lang pala eh. Pigil ang hininga na sumunod si Hernan sa babae. Sa may likod ng kubo sila nagdaan. Nakita naman niya na nakahambalang ang katawan ng puno sa may kusina nila. May bahagi pa nga ang nasira. May itak ba kayo? Oo, teka lang kukunin ko. Sandaling nawala si Salve. Ilang minuto rin naghintay si Hernan nang makaramdam na tila mayroong nagmamasid sa kanya. Paglingon niya sa may bintana, muntik na siyang mabuwal sa takot. Nakadungaw kasi ang matandang babae. Matalim ang titig nito sa kanya. Buti na lang maya-maya ay lumabas na rin si Salve habang tanga ng itak. Iniabot na rin sa kanya ang itak. Isang oras din bago niya natanggal ang katawan ng puno. Tagaktak na siya ng pawis nang matapos. Salamat sa iyo, Hernan. Teka, paano mo nalaman yung pangalan ko? Narinig kong tawag sa iyo ng kaibigan mo. Oo nga pala. Kapitbahay mo nga pala sila Dondon. Magkano nga pala ibabayad ko sa iyo? Ha? Ay, hindi na. Okay lang yon. At saka, hindi ako nagpapabayad. Sige, bibigyan na lang kita ng maiinom. Ay, wag na. Ang ibig ko sabihin hindi ako nauuhaw. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Matama naman siyang tinitigan ni Salve na tila sinusuri siya. Umiwas naman ang tingin si Hernan. Nangangamba kasi siya na baka mabasa nito ang nasa kanyang isip. Malaman pa nito na alam niya ang sikreto nito. Ay, sige. Aalis na ako. Pupunta pa kasi ako kina Dondon eh. Hindi na niya hinintay na makasagot si Salve. Tumalilis na siya ng alis. Kahit malayo na, ramdam pa rin niya ang nakasunod nitong titig. Pagdating sa bahay ng kaibigan, nagulat pa ito sa biglang pagsulpot niya. Oh, para ka namang kabuti na basta na lang sumusulpot. Bakit parang pagod na pagod yung itsura mo? Ha? Ay, galing ako kina Salve. Ha? Diyan sa kapitbahay ko? Anong ginagawa mo sa kanila? Nagpatulong lang siya sa akin. Ikinuwento naman ni Hernan ang tulong na ginawa niya kina Salve. Pare, may tatanong sana ako pero wag mo akong pagtatawanan ha. Ano naman yung tatanong mo? Basta ba hindi nakakatawa bakit kita pagtatawanan? Naniniwala ka ba sa aswang? Matagal muna ang ginawang pagtitig sa kanya ni Dondon bago ito nagsalita. Yan lang ba itatanong mo? Oo Ano, naniniwala ka ba? Alam mo sa totoo lang pre, hindi pa ako nakakakita pero naniniwala ako. Dati kasi yung lolo ko, dating mamamaslang na mga aswang yun. Nagpupunta pa nga yun sa malalayong probinsya at isla para tugisin ng mga aswang. Sabi, isa daw yung lolo ko sa kinatatakutan ng mga aswang nun at dahilan para magtago sila sa mga kabundukan at malalayong lugar. Bakit mo nga pala natanong? May nakita ka bang aswang? Oo pre, pero hindi ako sigurado. Baka kasi namamalikmata lang ako. Ganon? Akala ko naman may nakita ka nga talaga. At saka, walang aswang sa lugar natin no? Dito na ako nagkaisip wala naman ditong balitang kumalat na may aswang. Baka nga namamalikmata lang ako nun. Saan ba banda mo nakita?
Sa himpapawid. Parang malaking ibon eh. Baka nga ibon lang yung nakita mo. Baka nga pre. Ay nako, yung malaking salot dito sa lugar natin, hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. Yung manyakis na yun. Hindi pa rin pala. Wala kasi akong balita eh. Paano? Hindi ka rin yata naglalalabas eh. Teka. Akala ko ba yung pinaghihinalaan mo yung si Ingo? Hindi pare. Nagkamali lang ako ng paratangan ko siya. Hindi siya yun. Sigurado ka? Oo. Nahiya nga ako sa kanya eh. Naiiling pang sabi ni Dondon. Dahil hindi nakatingin sa kaibigan, hindi na niya napansin ang kakaibang titig na ibinibigay ng kaharap. Okay, sige pare. Uwi na muna ako. May gagawin pa kasi ako eh. Okay, sige. Ingat ka sa pag-uwi ah. May kalayuan pa naman sa inyo. Mabigat ang mga hakbang na umalis si Hernan. Iniwasan na lang din niyang mapadaan sa kubo nila Salve. Pagdating sa kanila, agad siyang nagkulong sa kanyang silid. Iiwasan ko na lang sigurong lumabas ng gabi para hindi ko na makita yung nilalang na yun. Kinabukasan ng tanghali, balisa na naman si Hernan. Hindi siya mapakali na pabalik-balik ang kanyang lakad. Nang hindi na nakatiis, lumabas siya ng bahay nila. Napatingin siya sa mataas na sikat ng araw. Isang bahay na malayo sa kanila ang kanyang pinuntahan. Malayo na ito sa karamihan. Mag-anak ang nakatira sa bahay na yon at hapon na kung dumating ang padre di pamilya. Ang tanging naiiwan doon ay asawa at 2 taong gulang na anak. Agad siyang naganap ng maliit na siwang ngunit bigo siyang makahanap. Lulugo-lugo na lang na nilisan niya ang lugar. Nakarating siya sa bahay ng kumparing si Dondon. Nakita niyang papalis ang lalaki. Tamang-tama. Wala din tsak yung mga anak at nasa eskwelahan. Mabilis ang mga hakbang na lumapit siya sa bahay ng mga ito. Narinig naman niya ang paglagaslas ng tubig. Nabuhayan siya ng pag-asa ng mga sandaling yon. Nadismaya lamang siya nang makitang wala na ang butas na maaari niyang silipan. Nako, malas naman oh. Hindi niya akalain na mapapalakas ang boses niya. Biglang nagsalita ang kumari niya at nagtanong kung sino ang nasa labas ng banyo. Tinawag pa nito ang asawa. Kumaripas na ng takbo si Hernan. Sa pagmamadali, nabangga pa niya si Salve. Nako, pasensya na hindi ko sinasadya. Sino bang tinatakasan mo? Nagmamadali ka. Wala. Sige na, mauna na ako. Naliligo sa sariling pawis si Hernan bago pa man siya makauwi ng kanilang bahay. Buisit, muntik na naman ako mahuli. Ilang araw na namang ulit hindi naglalalabas ng bahay nila si Hernan. Isang hapong yon, habang namamahinga siya, tinawag siya ng kanyang ama at sinabing nasa labas si Dondon at hinahanap siya. Lumabas siya nang hindi namamalayan na hubad baro pala siya. Oh, pre, napadalaw ka. May pinuntahan akong malapit lang rito, kaya naisipan ko na rin na dumaan. Wala kayatang trabaho ngayon. Oo nga mahigit 1 linggo na nga yata. Natigilan naman bigla si Dondon nang makita ang sugat nito sa may bandang kanang dibdib. Medyo sariwa pa yon. O pre, bakit nagkasugat ka? Ha? Ito ba? Sumabit sa sanga ng puno. Oo, sumabit. Ganun ba? Napaisip naman bigla si Dondon. Mukha kasing hindi yun sumabit sa sanga ng puno. Ano pre, gusto mo ba ng maiinom? Hindi na. Katatapos ko lang din kasing magkape sa bahay ng pinuntahan ko eh. Malapit lang dito sa inyo. Okay, tara. Pasok ka muna sa loob. Hindi na rin. Duman lang talaga ako. O sige, palis na rin ako. O sige pre, ingat sa pag-uwi ha. Ngumiti pa si Dondon sa kanya bago tumalikod. Napatingin naman si Hernan sa sugat niya. Nako, bakit ba kasi nakalimutan kong magbihis eh? Nakita tuloy niya itong sugat ko.
Matulin na lumipas ang mga araw, mas lalong naging madalang na ang pagkikita ng tatlo. Si Ingo ay madalang nang umuwi kasi kahit araw ng linggo may pasok ito. Si Hernan naman ay nag-iingat lang na mahuli na siya ang manyakis sa kanilang lugar. Lalong tumibay ang kutob ni Dondon na hindi nga si Ingo ang manyakis. Kahit kasi wala ang kaibigan, patuloy pa rin ang pamboboso ng salarin. Sino nga kaya siya? Naitanong ni Dondon habang nakatanaw sa kadiliman ng gabing yon. Ay, ang hina naman kasi ng mga nagpapatrolya ng mga tanod dito sa amin eh. Para naman kasing puro tulog lang sa kangkungan ang ginagawa nila kaya hindi mahuli-huli yung salarin. Naiiling na lang siya. Akmang isasara na niya ang bintana nang makarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Ha? Ang laking ibon naman ata nun. Lalabas sana si Dondon para tingnan yon nang matigilan siya. Biglang naalala ang sinabi ng kumparing si Hernan. Nang muling marinig ang pagaspas na mga pakpak, agad na niyang isinara ang bintana. Maging ang pinto ay tiniyak na nakalak ng mabuti. Inilabas rin niya ang buntot pagi na pag-aari ng kanyang lolo na ibinigay naman sa kanya ng ama. Nagtataka naman ang asawa niya sa ikinikilos niya. May aswang, doon muna kayo sa kwarto ng mga bata. Dalhin mo rin yung garapon ng asin. Dali! Nahintatakutan namang sumunod ang babae. Si Dondon naman nanatili sa sala ng bahay. Pinapakiramdaman niya ang pagaspas ng pakpak. Naroon pa rin yun. Pero habang tumatagal ay pahina na ng pahina. Nakahinga naman siya na maluwag ng tuluyan ng lumayo ang aswang. Ay, salamat naman. Totoo nga yung sinabi ni Hernan ha. May aswang nga. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, nagpaalam muna si Dondo na pupuntahan ng kumpare nilang si Hernan. Habang daan, nakasalubong niya si Ingo. O pre, saan ka pupunta? Para kang hinahabol ng 10 kabayo dyan ha. Bala ko pa naman sanang puntahan ka sa inyo. Buti nakasalubong kita. Pupunta sana ako kina paring Hernan. Tara, sama mo muna ako sa kanila. Sandali lang naman ako doon eh. Oy, sige. Para makarating na rin ako sa bahay nila. Nang makarating sila sa bahay ng lalaki, ang nadatnan lang nila ay ang nanay nito. Sabi nito, kaalis lang daw ng anak. Agad na rin silang nagpaalam. Baka may trabaho yung tao. Siguro nga. Ikaw, wala ka bang trabaho ngayon? Tapos na. Inalok nga ako ng pinsan ko kung gusto ko nga ba daw sumama sa kanya. Kaso, malayo yung next project eh. Sabi ko pag-iisipan ko muna. Ayoko rin naman kasing malayo sa pamilya ko. Kung may iba namang mapapasukan na mas malapit dito ka na nga lang. Naisip ko nga kahit trabaho sa lupa papatusin ko na. Ang mahalaga marangal na trabaho yun. Buti na bago-bago na yung pananaw mo sa buhay. Oo naman. Ayoko namang... Uy, pare, di ba si Hernan yun? Sabay turo sa lalaking mabilis na naglalakad. Akmang tatawagin ito ni Ingo nang pigilan siya. Lihim rin nila itong sinundan. Ano bang nangyayari ha? Bakit kailangan nating sundan yung kumpare mo? Hindi ko rin alam Basta, sundan na lang natin siya. Ano? Ang gulo mo, hindi kita maintindihan. Basta, sumunod ka na lang. Napapakamot na lang ng ulo si Ingo na nakasunod sa kanya. Sa kakasunod kay Hernan, nakarating sila sa isang bahay na malayo ng agwat ng mga kapitbahay. Agad silang nagtago nang magpalinga-linga si Hernan. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi nila inaasahan. Nakatinginan pa silang dalawa nang makita na binobosohan nito ang babaeng naliligo. Abay, manyakis pala yung kumpare mo Siya pala nang boboso? At tagal kong nag-isip kung sino yung manyakis na namboboso sa asawa ko. Yung pala, siya lang. Kumpare ko pa. Oo, uminahon ka lang pre. Huwag ka magpadalos-dalos. Uy, saan ka pupunta? Ngunit nagmistulang bingi si Dondon. Parang mabangis na hayop na sinugod nito ang kumpare na nagulat sa bigla niyang pagsulpot. Hayop ka!
Ikaw pala yung manyakis! Kumpare pa kita! Papatayin kitang hayop ka! Sunod-sunod naman na suntok ang pinakawalan ni Dondon sa nagulat na lalaki. Agad namang umawat si Ingo, ngunit nagmistulang mabangis na hayop si Dondon na ayaw magpaawat. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ba? Aray! Huwag ka na magmangmangan pa. Uli ka na sa akto eh. Ayan oh, namboboso ka na naman. Ang babaeng naliligo ay biglang napalabas ng banyo habang tulala na lang na nakatingin sa kanila. Sinabihan ito ni Ingo na humingi ng tulong. Agad namang itong tumalima. Tama na pare, baka mapatay mo siya. Talagang papatayin ko itong tarantadong to. Itinuring kitang pangalawang ama ng anak ko, tapos manyakis ka palang hayop ka? Hindi totoo yan. Maniwala ka pare, hindi ako yon. Huwag ka nang magsinungaling. Uli ka na nga oh. Nagsisinungaling ka pa? Hintayin mo sila kapitan, yari ka talaga. Tingnan ko lang yung gagawin sa'yo ng mga nabiktima mo. Yukong-yuko naman si Hernan habang walang tigil sa pagmumura sa kanya habang nagsasalita ang kumpare. Ama na pare, makukulong na yung tarantadong yan. Huwag mo nang dungisan pa yung kamay mo. Hindi rin makapaniwala si Ingo na magagawa ito ng lalaki. Ngayon alam na niya kung bakit mabigat ang loob niya rito. Ito pala ang malagim na sikreto nito. Maya-maya, dumami na ang mga nakikiusyoso sa mga nagaganap. Nakakuha naman ng tiyempo si Hernan para tumakas. Tumakbo siya patungong gubat. Hinabol naman siya ni na Dondon at Ingo, maging ang mga kalalakihan sa lugar, pero hindi na nila nakita pa ang lalaki kung saan sumuot. Aba, ang bilis namang nawala nun ah. May sapalos nga talaga. Sayang nga lang at hindi na umubra yung sapalos niya. Huli na siya ngayon eh, kahit saan pa siya magtago. Maghapon nilang hinanap si Hernan, pero hindi nila ito nakita pa. Maging ang pamilya nito ay nagulat sa akusasyon sa lalaki. Pinagpipilitan pa ng mga ito na hindi yun kayang gawin ng lalaki. Ganun naman lagi ang sinasabi ng kapamilya eh. Mabait ang anak nila at hindi yun kayang gawin. Ay nako, nagawa na nga oh. Saan kaya nagtago yung hayop na yun? Nandyan lang yun. Nagpapalamig lang bago bumalik sa pamilya niya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na manyakis yung hayop na yun eh. Ginawa ko pa siyang ninong ng anak ko ha. Lagi ko pa siyang pinupuri sa mga ginagawa niya. Minsan, hindi natin alam yung nasa likod ng kabaitan ng isang tao. Minsan, mas malagim pa sa inaasahan natin. Napapabugan na lang si Dondon ng hangin. Sandali silang tumigil sa paghahanap sa kumpare niya. Malapit na rin kasing dumilim noon. Naalala na naman niya yung tungkol sa aswang. Mabuti ba pre, umuwi na muna tayo. Malapit ng dumilim Delikado yung panahon ngayon. Paano pang magiging delikado kilala na nga natin kung sino yung manyakis na nambuboso sa mga kabahayan. Hindi mo kasi naiintindihan pre. Di paliwanag mo. Napapakamot naman sa ulo si Dondon. Napapaisip siya kung tama bang sabihin niya pa rito yung tungkol sa aswang. Muling nagsalita si Ingo nang hindi pa rin siya umiimik. Huwag mong sabihin na wala ka pa rin tiwala sa akin pare. Hindi yun. Ang hirap kasing ipaliwanag Baka hindi ka rin maniwala. Hindi mo pa nga sinasabi, inuhusgahan mo na kagad ako na hindi ako maniniwala. Naroon ang pangungonsensya na turan pa ni Ingo. Si Dondon naman ay nagpalinga-linga sa paligid. Ang mabuti pa sa bahay ko na lang sasabihin sa'yo. Masyadong delikado rito at ayaw kong abutan tayo ng dilim. Nang humakbang pali si Dondon, walang nagawang sumunod na rin si Ingo. Nagtataka sa inaasal ng kaibigan. Hindi naglaon, nakarating na sila sa bahay nito at doon sinabi ni Dondon yung tungkol sa pinaghihinalaang aswang. Sigurado ka ba dyan, pre? Oo, kaya nga pupuntahan ko si Hernan para kumprontay na totoo nga yung sinasabi niya na may aswang talaga. Kaya lang, ayun, nahuli nga natin siya na sa di kaaya-ayang sitwasyon na nang-aaswang. Buisit. Paano yan? Mag-isa pa naman ako sa bahay namin. Dito ka muna ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Napasulyap si Ingo sa bukas na bintana.
Latag na ang dilim na mga oras na yon. Napatitig siya kay Dondon. Sigurado ka bang aswang nga yun, pre? Baka nga malaking ibon lang yun, gaya ng una mong hinala. Hindi pre, natitiyak kong aswang nga yun. Hindi ko lang tiyak kung dinaanan lang niya itong bahay namin o malapit lang dito yung bibiktimahin niya. May nabalitaan ka bang namatay dito sa atin o di kaya mga hayop? Wala eh, pero malay mo, sa ibang lugar siya nang bibiktima at dito lang sa atin nagtatago. Sana naman mali yung hinala mo, pre. Nang gabing yun, sa sala natulog si Ingo. Naging mailap sa kanya ang antok dahil sa ikinuwento ng kaibigan. Lahat ng ingay at kaluskos ay rinig na rinig niya. Nang hindi na nakatiis, bumangon siya at sumandal sa upuan. Ay, mapupuyat ako nito Maya-maya lang nakarinig si Ingo na tila pagaspas ng malaking ibon sa paligid. Lumabas naman si Dondon sa kwarto ng mga ito. Sumenyas pa ito na huwag maingay. Lumapit pa ito sa may bintana. Bagyang sinilip ang labas. Ang pagaspas naman ng pakpak na kanilang narinig ay palakas ng palakas. Natitiyak nilang nasa paligid lang yon. Tumagal rin ng halos 1 oras ang paglipad-lipad nito sa paligid ng bahay. Parang nauupos na kandila na napaupo na lang ulit si Ingo sa upuan. Totoo nga talaga. Pero bakit nandito yung aswang na yon? Daan-daan lang sa pagsasalita. Baka nariyan lang yun sa paligid. Narinig kaya nila yung sinabi ko? Sa pagkakaalam ko, malakas ang pakiramdam ng mga alagad ng dilim Bumalik ulit ang matinding takot na nararamdaman ni Ingo. Tila naninigas na rin ang buo niyang katawan at hindi gumagalaw sa kinauupuan. Pinalipas pa nila ang ilang oras hanggang sa marinig na nila ang pagtilaok ng tandang ng kapitbahay. Tsak na bumalik na yun sa pinanggalingan niya. Sana hindi ko makaharap yung aswang na yun. Baka hindi ko kayanin. Baka bago pa niya ako makain mamatay na ako sa sobrang takot. Hindi ko alam na may pagkaduwag ka pala. Hoy, wag mo akong pagtawanan Ikaw ba hindi natatakot sa aswang? Natatakot din, pero hindi katulad ng reaksyon mo. Isipin mo lang duwag ako, pero hindi na ako uuwi dito. Doon muna ako sa pinsan ko, hanggat hindi umaalis yung aswang na yon. Baka mamaya puntahan pa ako nun sa bahay ko. Wala pa naman akong kasama doon. Sorry kung natatawa ako pero sige, maganda yung plano mo. Nag-aalala rin kasi ako sa iyo lalo't mag-isa ka lang sa inyo. Siguro mamaya bago magtanghalian aalis na ako. Pinakain muna ni Dondon ng almusal ang kaibigan bago pinayagang umalis. Uuwi daw muna ito sa bahay para kumuha ng ilang gamit bago umalis. Sasabihan daw din niya muna ang mga kapatid na huwag munang uuwi sa kanilang lugar. Naiwan naman si Dondon sa labas ng kanilang bahay. Laman ng isipan niya kung nasa na nga ba si Hernan. Iniisip mo ba kung nasaan si Hernan? Nagulat pa si Dondon sa biglang pagsasalita ng babae sa kanyang likuran. Oo. Nabalita mo naman siguro, no? Oo naman. Malit lang naman ang lugar natin kaya ang bilis kumalat ng balita. Nariyan lang yon, tsak na nagtatago. Magtatago talaga yun. Sana lang hindi pa siya nakakatakas. Wala naman siyang ibang mapupuntahan Pati ba ikaw nabiktima rin ni Hernan? Oo, ilang beses. Bakit hindi ka nagsusumbong? Hindi na kailangan. Karma na yung bahala sa kanya. O sige, mauna na ako Pupunta pa kasi ako sa bayan para mamili na kailangan namin ni nanay. Naglakad na palayo ang babae. Sinundan lang ito ng tingin ni Dondon hanggang mawala sa kanyang paningin. Isang araw ang muling lumipas pero hindi pa rin nila natatagpuan ang kinaroroonan ni Hernan. Makailang ulit din na lihim na minamanmana ni Dondon ang bahay ng pamilya nito pero ni anino ng kumpare ay hindi niya namataan. Gabi-gabi rin na naririnig ni Dondon at asawa niya ang malakas na pagaspas ng aswang sa gabi. May mga pagkakataon pa nga na dumadapo yun sa taas ng kanilang bubungan. Kaya naman,
Kinabukasan din ay nagsaboy ng napakaraming asin sa bumungan ng bahay si Dondon. Tingnan ko lang kung makakadapo ka pang aswang ka. Isa ka ring salot katulad ni Hernan eh. Kinagabihan, narinig na naman ni Dondon ang aswang. Isang malakas na lagabog din ang bumulahaw ng gabing yon. Nakarinig pa ng mga ungol na tila nasasaktan si Dondon. Batid niyang dumapo nga ulit ito sa bubungan nila. Maya-maya pa, narinig na niya ang paglipad nito palayo. Dahil sa kuryosidad, iniawang niya ang bintana at sumilip. Nakita niya ang isang nilalang na may malaking pakpak. Kalahati ang katawan at busagsangang mahabang buhok na animoy alambre na hindi gumagalaw sa ihip ng hangin. Totoo nga talaga ang aswang. Ano nga ba ang tawag sa aswang na ito? Biglang napalingon ang nilalang sa kanyang direksyon. Nasilayan niya ang napakapangit nitong anyo. Dahil sa pag-aakalang nakita siya nito, biglang napatras si Dondon nang hindi inaalis ang tingin dito. Sandali pa yung nagpapaling-paling ng tingin sa paligid na parang may hinahanap. Pagkatapos ay tuluyan na yung lumipad palayo. Bakit sa direksyon ng kubo siya patungo? Hindi kaya yung mag-inahang aswang? Napatulala na lang si Dondon sa naisip. Ipinilig niya ang ulo at pinalis ang namumuong hinala sa utak. Hindi magandang magbintang na lang ng basta. Wala naman akong katibayan eh. At saka, simula nang dumating ang mag-ina, wala naman kami nabalita na nabiktima ng aswang dito. Taliwas naman sa paniniwala ng asawa ni Dondon. Naniniwala ito na aswang ang mag-ina na kapitbahay nila. Iba daw kasi ang nararamdaman nito tuwing nakikita si Salve. Minsan daw na nakasalubong niya ito sa daan ay nagtama ang kanilang mga mata. Baliktad di umano ang refleksyon nito sa mga mata ng babae. Mahirap kasi na magbintang na lang tayo ng walang solidong ebidensya. Pero magdadagdag ako ng mga pangontra sa paligid ng bahay natin. Huwag ka mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Kahit paano may mga naituro rin naman sa akin si Lolo kung paano lalabanan yung aswang eh. Sunod na umaga, nakita ni Dondon si Salve. Malayo pa lang ay napansin niya na parang may dinaramdam ito. Binati niya ito nang matapat ito sa kanya. Ikaw pala, Dondon. Oh, mukhang namumutla ka yata ah. Ha? Medyo masama yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Saan ang punta mo? Sa bayan, mamimili ng mga sariwang karne. Napalunok naman si Dondon. Pakiwari niya sinadya yung sabihin ng babae sa kanya. Bigla ding kumabog ang kanyang dibdib habang blanko ang ekspresyon ng mukha ni Salve na nakatingin sa kanya. Pinilit naman niyang itago ang tunay na nararamdaman ng mga sandaling yon. Maganda nga na ganitong araw ka mamili para sariwa talaga yung mabibili mo. Hindi na rin naman sumagot pa si Salve. Nilampasan na siya nito. Nang dumaan ito sa kanyang harapan, naamoy niya ang malansang amoy ng katawan nito. Ilang minuto rin siyang parang itinulo sa kanyang kinatatayuan bago lumingon. Wala na ang babae. Ang bilis naman niyang naglakad. Hindi ko alam kung katatakutan ko ba siya. Siguro kailangan kong mailayo muna ang mag-iina ko. Napapahagod na lang ng batok si Dondon. Nag-isip din siya ng pwedeng maging solusyon sa problema. Hindi talaga siya matatahimik hanggat merong manyakis at aswang sa lugar na yon. Habang abala si Dondon sa binabasa na libro na galing pa sa kanyang lolo, isang pamilyar na boses ang tumatawag sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Ganun na lang ang galit niya nang mabungaran si Hernan. Ikaw! Ang kapal din ang mukha mo na magpakita pa sa akin ah! Akmang susuguri niya ito nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, pre. Pakiusap. Huwag mo na akong patawagin, kumpare. Wala akong kumparing manyakis na tulad mo. Tinanggap kita dito sa bahay ko. Yung pala matagal mo na pinagnanasaan yung asawa ko. Tumayo ka dyan. Pakita mo, tapang mo sa akin. Hindi ako lalaban sa iyo, pare. Nandito ako para humingi ng kapatawaran. Patawarin mo na ako, pre. Pangako, hindi ko na yung gagawin. Hindi ko lang kasi mapigilan yung sarili ko eh. Para kasing may demonyo na naguudyok sa utak ko na gawin yon.
Nagngangalit pa rin ang bagang ni Dondon sa galit rito. Humakbang siya patras dito. Nanatili namang nakaload dito sa kanyang harapan. Tumayo ka dyan! Hindi ako Diyos para luhuran mo! Dahan-dahan naman itong tumayo at nanatiling nakatungo. Pasalamat ka, hindi ako kriminal. Dahil kung hindi, baka mapatay na kita. Alam ko naman yun, pre. Kaya nga lakas loob na ako na pumunta rito para makahingi na kapatawaran. Pakiramdam ko kasi hindi na rin ako magtatagal eh. Anong ibig mo sabihin? Kung yung tinutukoy mo na nagawan mo ng masama, hindi ka nila gagalawin. Kinausap na sila ni Kapitan na magsampa na lang ng reklamo sa'yo. Hindi yun ang tinutukoy ko, pre. Ano nga? May ibang nilalang ang tumutugis sa akin. Alam ko malapit na yung katapusan ko. Linawin mo nga yung sinasabi mo. Yung aswang na sinasabi ko sa iyo, pre. Yung aswang! Larawan ng takot ang anyo ni Hernan. Sa kabila ng ginawa nito sa kanya, parang may humaplos na awa pa rin sa kanya. Ay nako, nakita ko rin yung tinutukoy mo. Ha? Nakita mo rin? Oo, sabi. Ilang gabi siyang umaligid dito sa bahay. Ginawa mo rin ba sa kanya yung pamboboso, ha? Sabi ko naman sa iyo, pre. Kapag sinumpong ako, hindi ko makontrol yung udyok ng utak ko sa akin. Nako, may sa demonyo ka na yata eh. Tingnan mo, ang dami mong napirwisyo, pati kami nadadamay sa galit ng aswang sa iyo. Pasensya ka na talaga, pre. Handa naman ako na pagbayaran yung mga kasalanan ko eh. Sana nga ganun kadali. Handa akong pagbayaran yung kasalanan ko sa lahat, pero ayoko maging hapunan ng aswang na yun. Alam mo ba kung sino yung aswang na yun? Kahit may hinala na si Dondon, gusto pa rin niyang kumpirmahin kung tama ang hinala niya. Matagal muna siyang tinitigan ito bago sumagot. Yung kapitbahay niyo, pre, siya yung aswang. Talaga? Sabi na nga ba't tama ako eh. Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang bang mamatay ako sa aswang na yon? Sa panahon kasi ngayon, wala nang basta-basta maniniwala na may aswang pa ngayon. May malaki ka pang atraso kaya hindi tayo basta-basta makakahingi ng tulong. Napatungo na lang si Hernan sa kanyang sinabi. Lumaylay din ang kanyang balikat, tanda ng pagkatalo. Tatanggapin na lang niya ang malagim niyang kapalaran. Siguro, yan ang sinasabi sa iyo ni Salvi na karma. Oo, pre. Alam ko. Ang mabuti pa umuwi ka na muna sa inyo. Hindi ka naman pababayaan ng pamilya mo eh. Kailangan mo nang umalis. Ayokong abutan ka rito ng asawa ko. Matindi ang galit nun sa'yo. Maluha-luha pa rin na tumango si Hernan. Nang akmang aalis na ito ay tinawag siya ni Dondon. Mag-iingat ka ha. Pupunta na lang kita sa inyo. Napangiti naman ito bago nagmamadali ng umalis. Ay nako, ano ba itong ginagawa ko? Dapat nga, hayaan ko na lang siyang gawing hapunan ng aswang na yun eh. Naiiling na lang si Dondon sa sarili. Lalo tuloy siyang naguguluhan. Nang sumunod na araw, dumating si Ingo. Umuwi lang daw ito para kumuha ng gamit sa bahay. Ano pre, duman na rin ako dito para makibalita. Ayun, nandito kahapon si Hernan. Ha? Talaga? Kapal naman ang apog niya para makipagkita pa sa'yo. Naisip ko nga din yan eh. Pero pumunta siya rito para humingi na kapatawaran sa mga ginawa niya. Dapat isumuko siya kay Kapitan para pagbayaran niya yung mga ginawa niya. Gusto rin naman niya kaso meron siyang kinatatautan eh. Ano yun? Yung mabugbog na mga kapamilya ng binusohan niya? Tama lang yun sa kanya. Kulang pa nga yun eh. Hindi yun pre. Ano daw? Pati kasi yung aswang hinahanap siya. Ano? Huwag mong sabihin na pati yung aswang hindi rin niya pinalampas. Antindi naman niya. Kaya nga niya nakilala kung sino yung aswang eh. Sino naman daw? Walang iba kundi yung kapitbahay ko. Ha? Sigurado daw siya? Pre, nung pa malakas na yung kutob ko na sila nga yung aswang. Parang biglang sumakit ang ulo ni Ingo. Hinilot-hilot pa niya ang sentido niya. Sana pala hindi muna ako umuwi. Buti nga umuwi ka. Samahan mo ko. Saan naman? Doon kina Hernan. Huwag mong sabihin na tutulungan mo pa yung hayop na yun. Hayaan mo siyang lapain ng aswang.
Kung ako sa'yo ituturo ko pa yung kinaroroonan niya Uy, sama mo naman pre. Huwag ganyan. Aba, pagkatapos niyang busuan yung asawa mo? Nako, kung ako yun, baka mapatay ko pa yun sa gulpi. Galit pa rin naman ako sa kanya Hindi ko na ulit hayaan na makalapit siya sa pamilya ko. Pero ibang usapan yung tungkol sa aswang. Ikaw ba, komportable ka merong aswang sa paligid? Kaya nga ayaw ko umuwi muna rito Baka mamaya ako pa yung mabiktima ng aswang na yun. Kaya nga, para din to sa mga kababaryo natin. Ano ka ba, bayani? Itataya mo buhay mo para sa ibang tao? Hindi yun. Gusto ko lang mawala yung mag-inang aswang na yun dito sa atin. Kasi, buntis si Mrs. ulit Ha? Talaga? Aba, congrats Salamat. Pero hanggat nariyan yung mag-inang aswang na yan hindi ako mapapanatag. Ay, sa bagay. Ano palang plano mo? Matagal na tinitigan ni Dondo ng kaibigan bago ito niyaya na puntahan si Hernan sa kanila. Wala namang magawa kundi sumunod na lang ito sa kanya. Pagdating sa bahay ni Hernan, biglang sumulak ang dugo ni Ingo rito. Larawan sa kanya ang galit rito. Minabuti niyang maglakad-lakad muna sa paligid habang nag-uusap ang dalawa. Pagpasensyaan mo muna si Ingo. Noon pa kasi mainit na yung dugo niyan sa iyo Tapos siya pa yung napagbintangan ko manyakis. Yung pala ikaw naman pala. Oh, ayos lang. Naintindihan ko naman yun Sinabi ni Dondo na kakausapin niya ang mag-ina para lisanin na ang kanilang lugar. Paano mo yung gagawin? Sasabihin ko na alam ko na yung sikreto nila. Hindi ko alam kung epekto yan Baka ang hingi nilang kapalit ako. Susubukan pa rin natin. Hindi ko hayaan na may kapitbahay akong aswang. Habang nag-uusap sila, humahangos naman na lumapit sa kanila si Ingo. Pre, nakita ko si Salve. Parang lihim siyang nagmamasid. Ang lakas talaga ng pang-amoy niya kahit araw pa. O sige, pupunta na namin siya ni Ingo habang maliwanag pa. Ha? Bakit tayo? Di ba dapat kayo ang haharap sa kanya? Hindi siya pwedeng sumama. Isusukunan niya yung sarili niya kay Kapitan. Habang nagpaplano ng gagawin, biglang nagbago ang isip ni Dondon. Teka, sama mo na lang si Hernan kina Kapitan. Kapag kalat na ang dilim at wala pa ako, alam niyo na kung anong gagawin niyo. Pre, hindi ba masyadong delikado yung gagawin mo? Kailangan ko tong gawin. Kasalanan mo kasi to, Hernan Kung hindi dahil dyan sa kamanyakan mo wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Patawarin niyo na ako. Hindi ko naman sinasadya na malagay kayo sa alanganin Hindi daw sinasadya. Talaga naman Oo, tama na yan. Mabuti pa lumakad na tayo. Bago maghiwa-hiwalay, tinapik-tapik pa ng dalawa ang balikat ni Dondon. Mag-ingat kayo Ikaw yung mag-ingat Tinanaw muna ni Dondo ng dalawa bago siya humakbang papunta sa kubo ni Salve. Hindi pa man siya nakakalapit, lumabas na ng kubo si Salve. Madilim ang anyo nito at matalim ang mga titig sa kanya. Ang lakas naman ng loob mong pumunta rito. Nagulat pa si Dondon sa malagom na tinig ng babae. Malayo kasi yon sa boses nito noong mga nakarang araw na nakakausap niya ito. Nandito ako para sa isang kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Huwag kang tumawa dahil seryoso ko. Wala ka rin takot na pumunta dito, no? Masasabi kong nagmana ka nga sa lolo mo. Ha? Kilala mo lolo ko? Sinong hindi makakakilala sa kanya? Siya ang umubos ng lahi namin. Kung kilala mo pala yung lolo ko siguro naman may ideya ka na kahit papano na may alam ako na maaari nyo ikapahamak. Lalong nagdilim ang anyo ni Salve. Napansin rin ni Dondo ng pagkuyom ng mga palad nito. Wala akong intensyong masama o saktan kayo Gusto ko lang na umalis kayo sa lugar na ito at huwag nang babalik pa. Dahil kung hindi, mapipilitan akong gawin ang isang bagay na ikapapahamak ninyo. Nagtagisan pa sila ng titig nito bago ito umiwas ng tingin. Tumaas babari ng dibdib nito sa pinipigilan na emosyon. Sige,
Aalis kami sa lugar na ito. Napangiti naman si Dondon sa narinig na desisyon nito. Buti na lang kumagat ito sa kanyang mga sinabi. Hinatid pa ng tanaw ni Dondon ang pag-alis na mag-ina. Si Hernan naman ay sumuko at hinarap ang mga reklamo sa kanya. Naroon pa rin sa lugar nila ang kumpare pero madalang na itong lumabas. Pinutol na rin ni Dondon ang pagiging magkumpare nilang dalawa para sa ikatatahimik ng kanyang pamilya. Wakas! Ako ang inyong lolo pa